Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. Tinan yung mukha ni Amy. Nakatawa pa dyan, ha? Nakatawa pa. Oh. I now call on Senator... Nung sumagot ng patawa-tawa si ganyan ng Marcos, no? Pagka naitumbok mo yung kanilang mali, dadaanin nila sa tawa. Di ba ganyan si Bongbong? Why should I? Natanong, magpa-drug test ka. Why should I? Tila napahiya di umano sa ikinasang Senate Blue Ribbon Committee ang presidential sister, Senator Amy Marcos, matapos itong pabirong pinitik at tila sunog ni Senator Marcoleta matapos itong malate sa ikinasang pagdinig tungkol sa usaping kontrobersyal na bilyon-bilyong pera ng bayan ang di umano'y nasayang at kinulimba gamit ang pera na inilaan ng pamahalaan sa flood control project na siyang nagpahirap sa taong bayan at bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos tila binuking at pinitik ng magaling na senador at chairman ng Blue Ribbon Committee na si Rodante Marcoleta, ang presidential sister at senadora na si Amy Marcos, sila nabuking ito sa publiko at pabirong pinatatamaan sa kalagitnaan ng pagdinig sa Senado nang malate ito sa kinasang pagdinig patungkol sa korupsyon ng flood control projects ng gobyerno ni Marcos Jr. At ang pangyayaring ito ay hindi nakaligtas sa mata ng taong bayan at umani ng samut-saring komento mula sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, medyo nakakatawa pero nakakahiya sa part ng na-call out yung sarcasm ang lal. Tinawag kang gorgeous pero pinaalam sa lahat na as usual, late ka na naman. Walang inuurungan, walang pinapanigan, serbisyong totoo lamang. Senator Marcoleta, joke pero nakatama. Ahaha, galing yan ang tunay na tapang. Ayan na, salamat naman nagkaroon tayo ng Senador Marcoleta. Trabaho talaga ang priority niya, just to serve the Filipino people. Deserve nga naman, pera ng bawat Pilipino ang sinasahod nila, kaya magtrabaho dapat ng maayos, hindi puro paporma at paganda. Yan ang tama, direct to the point, para magkaroon ng bawat isa sa kanila ng hiya, kaalyado o hindi. Dapat pairalin ang professionalism. Tindi ni Senator Marcoleta, sinasapawan lahat ng matatagal ng senador. Yan ang mambabatas, may guts at marunong sa batas. End quote. Narito naman ang full reaction video ng magaling na solid DDS supporter na si Coach Oli, kung saan walang ligtas pati ang presidential sister matapos itong tila pabirong pinitik at tila napahiya ang senadora na si Amy Marcos sa tapang ng senador na si Marcoleta na siyang umani naman ng samut-saring reaksyon at komento sa mundo ng social media. Narito't sabay-sabay nating panoorin ang full video. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again, ang inyong gwapong vlogger boy sir din sa Membro Marteros Vloggers. Bang bang! Yun na nga mga babayan, ayan, umupak, bumanat, tumira na naman si Senator Marcoleta. Ayan, si Amy Marcos, sinupalpal, pinahiya. Pahiya talaga eh. Late na naman daw umano eh. At talagang late. Diba? Ba'y pag-uusapan ng mga hearing, dapat hindi ka nalilate, Madam Amy. Mangga talaga ang tawag sa kanya talaga ngayon ng mga vloggers, na? Nung karamihan ng mga kababayan, mangga gamit, ang lupit. Ito na nga mga babayan, no? Senator Marcoleta, kitang-kita nyo naman ang preview natin, ang lupit, no? Panoorin nyo yung full video dito kay Coach Oli, then subscribe na rin siya. So ganito mga babayan, dito sa video na ito mapapanood nyo. Kung hindi nyo matatapos, kukwento ko na sa inyo, Marge, para baka may ginagawa ka dyan, ha? Ngayon dito sa video na to, yun nga, nasupalpal na si Amy Marcos dahil ay palaging late.
ano ba, dapat madam, no, pagka ganyan mga hearing, 30 minutes, no, dapat nandiyan ka na sa hearing, hindi yung ganyan. Iba na ngayon. Si Senator Marcoleta na ang blue ribbon, lahat ng ribbon nasa kanya na. Tapos papakitaan mo ng ganyang late, my God, o di, yari ka ngayon. Susunod, sana wag ka nang malilate. Kaso pag-uusapan ang mga flood control at sa mga anomalya, siyempre dawit yung kanyang kapatid. Tingnan natin kung ipagtatanggol niya yung kanyang kapatid, no? Pero dito mga kababayan, sa flood control na naman tayo, araw at gabi, flood control pag-uusapan natin. Hindi ba? Kita nyo naman kasi, naubos na yung pera. Abay, napakalaki, bilyon. Hindi ito milyon lang, bilyon pesos na talaga naman ay napunta sa wala. Inanod ng baha. Binabaha na nga tayo, pati yung flood control, binaha. Nakakatawa, ubos ang pera natin mga kababayan. At yun ang pinag-uusapan dyan. At ito pa, yung tao ni Robin Padilla, si Montenegro, naku po, nagretiro na. Oo, kasi yun nga po ay pinagkaisahan at yun nga gumagamit daw ng marijuans. Ang ganito kasi gawin nyo, ba't kayo bigla kayong nagtuturo, di ba? Kung sabi nyo na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na bato, dapat maipa-drug test nyo, tapos kayong umaakusa dito sa tao ni Robin Padilla, sabay-sabay kayo magpa-drug test, hindi yung turo dito. Alam na namin ang strategy nyo. Ang ginagawa nyo, nililipat nyo yung mga issue dito sa mga senador na nagtatrabaho talaga at pati yung mga tauhan nila, binabypass nyo yung usapan kasi nga nililigaw nyo yung usapan sa flood control. Uy, alam na namin yan. Kung matalino kayo, mas matalino kami, mga bullshit kayo. At yun na nga, di ba mga babayan, kung makikita nyo, napanood yung video, di ba, si Mig Subirin, nagpa-drug test na, kasi pati yung kanyang mga kasamahan. Yun! Sino susunod? Si BBM na ba? Si BBM daw, pag sinabing magpa-hair follicle test, sasabihin niyan, no. Mababa ang dignidad ko. My God, kukuha lang ho ng isang buhok sa inyo. Ayaw nyo pa, hindi naman kayo tutusok-tusukin. Kukunin lang yung buhok, ayaw nyo pa. So, ibig sabihin, halata. So ganito mga babayan, yung mga iigiit natin na lahat ng mga government official dapat ay may random drug test, no? Hindi yung tanggi-tanggi. Wala halatado na kayo masyado no? Na talagang gumagamit kayo ng pinagbabawal na bato. So kung ikaw ay wala kang tinatago sa iyong dugo, sa iyong katawan na dapat ay ma-detect, kung wala, dapat magpa-drug test kayo. Sabay-sabay na. Sabi nga ni Coach Oli, kahit araw-araw pa-drug test. Grabe. So, ito mga babayan, no, napakaganda ng pag-uusapan dito. So, sana mapanood nyo yung full video. So, dito, yan pa rin yung mga pinag-uusapan. Ito naman si Senator Marcoleta, talagang bibilib kayo. O kaway-kaway, lahat ng mga bumoto kay Senator Marcoleta. Yan hindi na nagpapahinga yung ating senador. Umuupak na, uubusin niya lahat ang mga kawatan, iimbestigahan. Isang pukpuk lang talaga ng kanyang martilyo, may makokontempt. So wala pa naman nakokontempt, pero syempre dire-diretso yung investigasyon. At lahat ng mga umubos ng kaba ng bayan, pananagutin niya po yan talaga. Promise yan at pinangako yan ni Senator Marcoleta. At syempre narinig naman natin sa kanya nung kanyang speech noong dati pa, ay yaan ang kanyang unahin. Kasi nga, yung kaba ng bayan ay nanghihinayang siya at gusto niya mapanagot din lahat ng umubos at lahat ng mga yumaman dyan sa mga pondo na yan, ng mga pinaglulustay ng mga demonyo, ay mapanagot niya. Na para naman magkaroon ng hustisya yung lahat ng mga pinaghihirapan natin mga Pilipino na nagbabayad ng tax, tapos ilan lang ng mga tao ang yumayaman at ang Pilipinas ay lalong lumulubog sa baha. Kita nyo naman, 'di ba? Sino ba namang hindi naman talagang mabubwisit o mapapamura? Makita mo ba naman yung flood control na dapat ay haharang sa mga baha ay inaagos? Matipid sa sa bakal, sa semento, kulang sa graba. Wala yung para doon na pondo sa flood control ay kokonti na yung budget kasi pinaghati-hatian na nila. My God. Yari kayo, ikampanya po na natin ulit sa ating pinakamagaling na BP na si BP Sara na napakaganda ng kutis, sing kutis ko. Hindi ka kasama boy, siya lang. Di ba? 2028 mga babayan Ngayon pa lang, matagal pa na panahon, matagal pang taon, ikampanya natin to. Huwag niyong kakalimutan, BP Sara. Next President in 2028.
yung mga damonyo na mga congressman na yan, na mga umuubos na limpak-limpak na milyones ng Pilipinas, ay wag natin iboboto yan, ha mga babayan ha. At syempre, kung makakalusot yung mga dahil gagamit ng pera, yari yan kaya sa mga Duterte. Okay, marami pa ang Duterte, hindi lang si BP. Andyan pa yung mga sila pulong, ha, mga kumpare ko yan eh. What? Syempre, ubusin natin yung mga ganyan na mga tao na yumayaman sa pangungurakot. Siyempre, kawawa naman ng Pilipinas. Alam nyo, dapat mas mayaman pa tayo sa Hong Kong, mas mayaman pa tayo sa Malaysia. Pero ngayon, wala na, number 1 kurap ang Pilipinas. O, di ba? Nung dati, nung si Tatay Digong, di ba? Wala namang ganyan eh. Ngayon na lang ulit. Sabi ko sa inyo, nabudol tayo ni BBM eh. O, di ba? Tapos na ano pa tayo ni Mangga. Naku. Ay nako. So ganito mga babayan, i-play natin itong video. Panoorin mo hanggang sa dulo ha. At kung nagustuhan mo itong video na to, isang like mo lang dyan. Pipinutin mo lang yung like dyan mga kumare, mga mapupulang, mga lips, mga kumpare ko yan, mga gwapo at mga macho. Wala hong bayad ang pag-like. Tapos i-subscribe nyo na para lagi kayong updated sa mga video ni Boy Sardinas. Okay, meron tayong alas 10 ng umaga saka alas 6 ng hapon. Kung hindi mag-update sa inyo sa YouTube, kalkalin mo lang. Kasi lagi naman tayo naka-upload araw-araw. Okay, so ganito. Umpisahan mo na to boy. Andal-dal mo ha. O sige, simulan mo to Beshi, simulan mo yung video. Ha? Huwag mo i-skip yung ads para meron tayong pambili ng sardinas pantulong sa mga mahihirap. Okay? Play mo na yun boy. Let's go. Boom. Tawa-tawa si ganyan ng Marcos no. Pagka naitumbok mo yung kanilang mali, dadaanin nila sa tawa. Di ba ganyan si Bongbong? Why should I? Natanong, magpa-drug test ka. Why should I? Tawa-tawa. Di ba? Ganyan naman. Ulitin natin si Amy. Tawa-tawa. I now call on Senator Bongo for his Imbestigahan nyo yan sa Blue Ribbon. Imbestigahan mo yan, Marcoleta. Ha? Kasi tinanggi niya, hindi daw siya nalilate. Ulitin natin ha. rival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. I now call on Senator Bongo. Hindi daw siya nalilate. Imbestigahan nyo ha kung totoo yan, palate-late. Sa mga Ayminatics, huwag kayong magagalit sa akin. Si Marcoleta po nagsabi. Totoo ba na si Amy laging late? May dramatic entrance. Sa tropa may ganyan din, di ba? Laging dramatic entrance, laging late. Ay nako. Wala, tahimik na si Amy. Wala na atang naambag ha. Hindi. Babigyan natin, late lang. Sa susunod, maagang papasok yan, babawi. Naku, yari ka. Marcoleta, babawihan ka. Next topic po tayo. Heto po, pag-usapan po natin yung nangyari kay Nadia Montenegro at meron atang tampuhan. Okay? At ito pong kay Robin Padilla. Pag-uusapan po natin yan. Standby lang po. Pero, nako, kaya pala nangyari. Alam nyo kung bakit nangyari? Tingnan po natin. Senator Robin Padilla ang pagbibitiw sa pwesto ng kanyang political officer na si Nadia Montenegro matapos akusahang gumagamit umano ng illegal na droga sa Nako, gumagamit ako Allergic ako Mapa DDS, mapa hindi DDS. Allergic ako sa gumagamit ng droga. Pag nalaman ko gumagamit ng droga, dumidistansya na ako dyan. Delikado yan, delikado. Pero teka muna, saglit lang. Kumpletuhin po natin ang istorya. Senado. Nilinaw naman ni Montenegro na hindi siya guilty sa alegasyon at biktima lang siya ng trial by publicity, maling panghuhusga at pamamahiya. At sa harap nito, nauna nang nagpa-drug test itong si Senador Mig Zubiri at ang kanyang mga staff habang ang iba namay nagpaplano pa lamang na sumunod para ipakitang malinis sa bawal na droga ang mga taga-Senado. Kunin natin ang report ni Mean Corvera. Nagbitiw na sa pwesto ang dating aktres na si Nadia Montenegro, ang staff ni Senator Robin Padilla na napaulat na umano'y gumamit ng marijuana sa ladies room ng Senado. Ayon sa Chief of Staff ni Padilla na si Attorney Rudolph Furado, natanggap nila ngayong araw ang resignation ni Montenegro kasama ang kanyang written explanation hinggil sa umano'y paggamit niya ng marijuana. Tinanggap naman anya ni Padilla ang pagbibitiw ni Montenegro. Ito lang sa akin dito, okay? Muna to pag-usapan natin. Kung gumagamit po talaga si Nadia Montenegro, lalo na, at ang sabi ay nagchonki po siya dyan sa banyo ng Senate, dapat po talaga siyang tanggalin. Patas po tayo, alam nyo naman banateros tayo, patas tayo, wala tayong kinakampihan. Okay, kung anong nararapat para sa akin, kung ginawa yan ni Nadia sa loob mismo ng Senate, sa banyo, karapat dapat siyang tanggalin talaga. Actually, higit pa doon.
Okay? So patas po tayo. Pero ito lang ang hiling natin. Maging patas din kayo. Kasi parang inakusahan nyo na si Nadia nang wala kayong ebidensya. Yung gusto ninyo, paimbestigahan ninyo. Pero paalala ko po sa inyo, lahat po ng abogado sa bansang Pilipinas, alam nila ito. An accused is considered innocent until proven guilty. Kung hindi pa napapatunayan, huwag kayong padalos-dalos. Kasi itong mga pulahan, itong mga pinklawan, yan ang gusto nilang pag-usapan. Yung tsongke sa banyo. Meron pang isang channel. Meron na namang binabanatan, ayaw daw sumabay sa elevator. Stop na naman daw ng Senate. Ano nang nangyari sa bansang Pilipinas? Chismisan tayo. Chismisan, banata ng mga staff ng senador. Ano na nangyari? Mainstream media yung nagpapakalat na yun. Galit na galit. Napanood ko yun. Napanood nyo ba yun? Meron daw isang staff. Ayaw magpasabay sa elevator. But anyway, no? Kasi ang tatamaan na naman yan. Kung kasalanan na naman niya, pustahan tayo. Ituturo na naman niya kay BP Sara. Pagka mali, walang problema. Kaya lang alam namin yung ginagawa ninyo dito. Inuhusgahan nyo agad, wala pa. Angkla naman kayo ng angkla. Sausaw naman kayo ng sausaw. Ito mga senador. Di ba? So hindi natin kinakampihan si Nadia, pero patas lang. Ang gusto ninyong pag-usapan, itong mainstream media, gusto ninyong pag-usapan. Itong pagchuchongke sa banyo, ayaw nyong pag-usapan yung patungkol sa flood control. Yang nakawan dyan, sige nga. Bakit hindi nyo mabanatan? Kayong channel kayo ha? Malapit ko na kayong pangalanan, mainstream media kayo. Ano yan parang sidekick. Hindi sila yung main. Meron silang sidekick pang YouTube. Mga, di ba? Banatan nyo nga si Tambaluslos. Hindi nyo kaya. Yung anomalya sa flood control. Sabog na ang baho na, nang-aalingasaw. Wala kayong magawa kay Tambaluslos, kay Bonjing. Amoy naman kayo, sobra naman. Di ba? Mas gusto nyo pag-usapan yung chongki. Pero duwag kayong banatan. Binabanatan nyo yung mga staff ng mga senador. Hindi mainstream to, hindi po ito vlogger, mainstream. Pero hindi nyo mabanatan si Bonjing. Tatlo kayong Si Montenegro ang isa sa mga political affairs officer ni Padilla. Sa kanyang sulat, itinanggi ni Montenegro na gumamit siya ng marijuana at iginiit na biktima siya ng trial by publicity, maling panghusga, pangbabash at pamamahiya. Ako sa tingin ko, totoo. Talagang pinagkaisahan to si Nadia. Kasi po ang nangyayari ngayong butasan. Sinong binubutasan nila? Sabog na po yung flood control. Sinong binubutasan nila ngayon? Si Chis Escudero kasi akala nila hinarang yung impeachment. 'Di ba? Yan naman ang ginagawa ng Pinklawan ngayon, lalo na yung baklang vlogger na yun na kakibat ng mainstream media, angkor ata nila yun. 'Di ba? Yung bakla na yun. Binabanatan. Kasi akala kampi kay Sara. Ito naman ngayon si Robin, pati si Villanueva binabanatan, 'di ba? Lahat sa tingin nila kumakampi kay BP Sara, binabanatan. Binatikos nito ang pagpapalabas ng incident report kung saan inilagay pa ang kanyang pangalan samantalang wala palang ebidensya na nagdulot anya ng pangungutya sa kanyang Yun ang sinasabi, wag po natin kakalimutan. May due process, baka nakakalimot po kayo. Gusto nyong pairali ng due process pagdating sa flood control. Gusto nyong pairali ng due process patungkol dun sa namatay, na-addict sa ibang bansa. Pero pag patungkol sa Duterte, sige kayo bintang. Isa pa yan, PNP chip na yan. Lahat na lang ng patungkol sa fake news, DDS. Bakit? Ang daming fake news ng mga vlogger ni Bongbong Marcos, bakit hindi nyo masita-sita? Bias kayo. Sa bagay, naiintindihan kita. Dahil wala kang kakaya na maging PNP chief kung hindi ka lang bata ni Bongbong Marcos. Wala ka talaga.
Torre, pangalanan na kita. Nagbitiw raw siya dahil apektado na rin ang kanyang mental health at ang kanyang mga anak dahil ang kanilang inaumano ay drug addict. Minabuti niya rin daw na magbitiw para hindi na makaladkad ang pangalan ni Senator Padilla. Dahil sa kontrobersiya, ipinanawagan ni Senate Minority Leader Vicente Soto kay Senate President Francis Escudero na ibalik ang random drug testing sa mga tauhan ng Senado na natigil noong panahon ng pandemya. Kanina, nagpa-drug test na si Senator Juan Miguel Zubiri kasama ang kanyang 35 mga staff. Sabi ni Zubiri, mandatory na ipinatupad ang drug testing sa kanyang tanggapan para matiyak na drug-free at wala sa kanila ang gumagamit ng illegal drugs. Sabi ko nga, lead by example, dami nagsasabi na may nagdodroga dito sa Senado, kaya sabi ko, dapat ako at staff ko ang unang magpa-test para sa pinagbabawal na gamot. Para sa ganun, baka maingganyo din ang ating mga kasamahan. Dahil ang gusto rin po natin, magkaroon ng drug-free Senate. Sa ginawang drug testing, malalaman kung gumagamit sila ng shabu, marijuana, cocaine, Ayan, ito sa akin. Tama na nagpa-drug test sila. Hindi ko po kinokontra yan, ha? Maliwanag po yan. Pero ito sa akin, apaka-ipokrito ninyo. Kung mananawagan kayo ng drug test, pero hindi nyo kayang tawagin, magpa-drug test ang presidente. Ulitin ko, mga inutil kayo, mga ipokrito kayo, at mga duwag kayo. Kung mananawagan kayo ng drug test sa Senate, hindi po si Migs ha, kung sino man, patama to sa lahat. Mananawagan ka ng drug test sa mga senador at mga staff. Pero hindi nyo kayang tawagin ng presidente? Anong kabaklaan yan? Sige nga. Kasi kung ako senador, sasabihin mo sa akin, hoy, magpa-drug test kayo, pati yung staff mo. Alam mo yung sasabihin ko sa inyo? Animal ka, wag mo akong pakialaman. Ba't mo ko utusan kung anong gagawin ko? Kung ako senador ha, hindi po ako kontra sa drug test. Sa katunayan, alam to ng mga kasamahan ko sa Banateros. Ako, nag-aantay nga ako. Sino maghahamon ng drug test sa akin? Araw-araw tayo. Basta sabay. Gusto mo araw-araw, basta ikaw magbayad. Legit yan. Ayoko sa mga addict. Ang sa akin dito, bakit titirahin nyo yung iba? Takot kayong pa-drug test yung Pangulo. Ano ba effect? Sa halimbawa, addict yung staff ng Senate. Tama ba yun o mali? Mali. Pero anong epekto nun sa taong bayan? Wala. Kung addict yung presidente, kung lang, addict yung presidente, ano epekto nun sa Pilipinas? Kung addict yung mga sekretary niya, anong epekto nun sa Pilipinas? Di ba ang laki? Huwag kayong magmalinis. Bakit yung staff? Ulit di ko kini-question yan. Okay yan, tulak nyo yan. Pero kumplituhin ninyo. Kailangan patas. Kaya nang sabi ko, okay lang, sitahin nyo yung confidential funds ni BP Sara, pero sitahin nyo rin, silipin nyo rin yung confidential funds ni Bongbong Marcos, patas tayo. Kasi pagka pinapatupad nyo sa mga grupo lang, ginagamit yung pangpolitika. Yan ang ngayon natin. Pati drug testing, pinupolitika ninyo. ecstasy at opium. Ayon sa mambabatas, nais niyang maging halimbawa sa mga senador at kanilang mga staff dahil sila ang tagagawa ng batas at hindi Zubiri, babalik ko sa iyo yan mamaya, paalala nyo sa akin. Hindi pala to live. Paalala nyo, gusto mo maging halimbawa sa mga kasama mong senador, tuturuan kita. sila ang dapat na maging lawbreaker. Kung may staff siya na mapapatunayang gumagamit ng illegal drugs, bibigyan naman ng due process at pagkakataon na mag-rehabilitate. Kung sumailalim ito sa rehab pero nag-positive pa rin, tatanggalin na ang empleyado. I see no problem. Pag wala naman kayo tinatago, bakit matatakot mo kayo mag-drug test? Kaya Exactly! Sabihin mo yan sa presidente. Kung wala kayong kinakatakot, ba't di kayo Kasi, alimbawa ako. Bagamat ako hindi senador, ako simpleng mamamayan. Pero kaya ko magpatawag ng lahat ng drug test. Pulahan, Dilawan, DDS, Komunista, NPA, lahat patas. Huwag kayo namimili. Kung sasabihan nyo yung isa, kung wala naman kayong kinakatakot, wala naman kayong kinakatago, sabihin nyo yan. Sino bang problema ng bansang Pilipinas? Yung mga staff o yung mga politiko? I am encouraging, ini-encourage ko po ang lahat ng mga senador at kanilang mga opisina na magpa-drug test na. Para sa ganun ay talagang mawawala ng duda na mga nagdudurog dito sa ating Senado.
Bukas Uulitin ko ha, okay yung sinasabi ni Zubiri. Kulang lang. O, kumbaga sabi ni Marcoleta, hilaw. O, masarap sana yung timpla, hilaw lang. Pakakain mo sa amin yung hilaw? nakadaring magpa-drug test si Senator Raffy Tulfo at kanyang mga staff. Even before I became senator, nilalabi ko na yan, dapat lahat ng mga magkakandidato pa lamang, sa COMELEC pa lamang, dapat magpa-drug test na. Kasi nababalitaan natin noon, mayroong mga politiko, ang nag-name names, na addict daw, mayroong sa lower house. Tulfo, okay yung sinasabi mo. Kaya mong sabihin sa presidente yan? Anong nangyayari sa mga dila ninyo? Ang tapang mo nung vlogger ka. Ba't ngayon urong ang mga dila ninyo? Meron sa upper house, meron sa mayor, meron sa governor. So para matapos na yung ganung klaseng problema, dapat hindi lang sa Senate, kundi sa lahat across the board. Lahat ng mga nasa gobyerno. Across the board ha? Binanggit mo yung mayor kung ano-ano. Presidente, hindi mo binanggit. Yan tayo eh. Pagka nakaupo na, yan tayo eh. Ang senador na nakakahiya na nakaladkad ang Senado sa umano'y issue ng paggamit ng illegal drugs. Bakit dito pa sila, kung sino man mga yon, o isang tao man o ilang tao, bakit dito pa kasi sila magmariwana sa Senado? Parang Ako sangayon naman ako kay Senator dyan. Kung totoo, bakit naman dyan pa pambihira? Pwede naman kayo mag-unlimited chonke sa bahay ninyo. Ulit, hindi ko kinukonsente. Baka sabi, ay si Coach Oli nagtuturo ng droga. Hindi po, ayaw ko ng droga. Any form, kahit rugby, kahit cup syrup, kahit ano. Ayaw ko niyan. Negative. Negative. Okay? Pero o nga naman, ba't dyan pa kayo pambihira naman? No? Kung totoo ha? wala namang respeto. Di ba? Na tayo nag-imbestiga ng mga kalokohan, katiwalian, tapos dito meron pala Tatandaan niyo ha? May mga bagay kasi ilalagay sa sitwasyon. Halimbawa, staff ka ng senador, kailangan mag-iingat ka. Why? Kasi yung galaw mo ay magre-reflect doon sa senador. Halimbawa, ikaw naman ay asawa ng presidente. Dapat mag-iingat ka sa galaw mo. Kasi yung gagawin mo magre-reflect sa presidente. Lalong-lalo na kung gagawa ka ng kalokohan sa ibang bansa, mag-iingat kayo doon. Bakit? Hindi lang po nagre-reflect yan sa presidente. Nagre-reflect yan sa'yo, sa akin, sa ating lahat ng mga Pilipino, entiendes? Kaya kayong nasa ibang bansa, mag-iingat kayo pag kayo ay may posisyon. Bit-bit ninyo ang bawat apelyido ng mga Pilipino. Mahiya kayo. Kung mag-a-addict kayo, doon na lang kayo sa bahay ninyo, doon pa kayo sa ibang bansa, mga animal. Kung lang naman, sinasabi ko, nagiging patas tayo dito. marijuana. It's very saddening, nakakalungkot. Wala pang pahayag si Senator Robin Padilla tungkol sa pagkakadawit ng kanyang staff sa umano'y paggamit ng illegal drugs. Sa halip naghain siya ng panukalang batas na mag-oobliga sa lahat ng itinalaga at inihalal na opisyal ng gobyerno kabilang na ang Pangulo ng Pilipinas. Yun ang sinasabi natin. Sa taunang drug test. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang. Yun ang sinasabi natin. Ha? Teka muna ha. No, kasi sabi nyo, wala pang pahayag ang si Robin Padilla. Meron po. Babasahin ko, meron siyang text sa akin. Saglit lang po, papakita ko. Ito po yung mensahe sa akin ni Senator Robin Padilla. sabi niya sa akin, ito babasahin natin. Coach Oli, nag-ahit na ako ng bigote ko. Sabi nila mas gumwapo ako. Dapat siguro mag-ahit ka na rin nang maging gwapo ka rin. Uy, pambira. Binanatan ako ni Robin na, Senator Robin! Pambira, oh. Pati naman yung pag-aahit ko, pinitira mo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.